Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Ang ermitanyo naman ng mga oras na yon, nanatiling nakatayo sa harapan ng pinunong wala ng malay at nag-iisip ng magandang gawin sa buong pangkat ng mga sungaw na kanilang napaslang. Sa isang gabing dumaan, nalipol ng pangkat nila Noli ang pangkalahatan ng grupo ng mga sungaw. Paghawak ni Noli sa liig ng nilalang, doon niya napagtantong wala na pala itong buhay. Nakadilat ang mga mata nito habang naglalabas ng maitim na dugo sa kanyang bunganga. Manong, namamatay nga ba ito kung mawala sa kanyang mutya? Wika ni Noli sa ermitanyo. Marahil ay kasabay na kinuha ng demonyong sumapi dito ang buhay ng sungaw na ito sa pagbalik ng demonyo sa impyerno. Hindi ko man maisip ang parusang kaharapin sa kaluluwa ng katawang ito, pero sigurado akong walang katumbas na paghihirap ang kanyang tatamasin sa impyerno. Wika ng ermitanyo sa buo nilang pangkat. Hindi naman noon umimik ang mga kasama nila noon. Gawa ng pagod na ang mga ito. Ang mutya naman noong hawak-hawak noon ng ermitanyo ay kanya itong inilagay sa isang buting may langis na maraming mga pananggang usal at mga pangontrang gamit. Sa paglipas ng mga oras, inilibing ng pangkat nila Noli sabay-sabay ang mga bangkay ng mga sungaw. Gawa ng hindi ito mga aswang na matutunaw lamang sa pagsikat ng haring araw. Sinunog na rin nila ang mga kubo sa baryong yon, lalo na ang pinakasimbahan ng mga ito. Gawa ng may nakikita sila dito na mga imahe ng demonyong kanilang sinasamba. Bago pa man sumapit ang umaga, nakapagpahinga na sila Noli at ang buo nilang grupo sa paanan ng bundok. Hindi na muna sila bumalik sa pinag-iwanan nila ng kalabaw. Gawa ng halos hindi makakilos ng maigi ang iba nilang mga kasama dahil sa mga sugat nitong natamo sa nagaganap na digmaan. May mga sandata din silang kinuha sa lugar na yon nang siyang gagamitin nila sa kanilang paglalakbay patungo sa lugar ng Uringaw. Mga kasama, bukas na bukas muli nating simulan ang paglalakbay patungong Uringaw. Ikaw Noli, kayo Danilo, nais nyo pa bang sumama sa amin? O mas piliin nyo na lang na bumalik sa inyong lugar? Malayo-layo yon. Wika ng ermitanyo. Sasama kami Manong. Nais ko ding makita ang kaibigan mong si Sanoy upang makausap namin ito ng personal. Marami akong itatanong sa taong yun Manong. Dahil sa tuwing naalala ko yung lulo kong Yumao, lagi itong nagpapakita sa aking panaginip. Sagot naman ni Noli. Matapos nilang makapag-usap, pinili na muna ng kanilang pangkat na humiga na muna upang makapagpahinga. Kahit kasi malakas ang espiritual ng kanilang tinatangan, nangangailangan din ng pahinga ang katawan nilang lupa. Sa pagsapit ng umaga, dahan-dahan ang nagsilakad sila Noli pabalik sa baryong kanilang inaakyatan. Dahil naroroon
ang mga kabayo nila at ang mga manok na panabong ni Nuli. Pagdating nila sa bahay ng lalaki, may naisip noong magandang gawin si Nuli. Dahil napakaraming manok na gala sa bundok na yon, nais niyang manghuli dito upang gawin nilang tinula ng umagang yon. Dahil sa mga katawan ng mga kasama niyang bugbog na bugbog sa digmaan. Habang hawak-hawak ni Nuli ang isang tandang niyang gawing pamain, nagwika naman siya sa kanyang mga kasama ng, "Mga kasama, Manong, may pupuntahan na muna kami ni Danilo sa gubat na malapit dito. Huwag ho kayong mag-alala, Manong. Babalik din kami kagad." Wika niya. Matapos itong sabihin ni Nuli, kagad namang naunawaan ni Manong Duming ang mga iniisip niya. Pagdating nila sa gubat, agaran din namang inilagay ni Nuli ang tandang niya sa tawag na panggal na maraming patibong na nakapaligid dito. Ilang minuto lang ang makalipas, kaagad din namang silang nakahuli ng 3 manok nang siyang ikinatuwa nilang 2. Pagbalik nila sa kinaroroonan ng mga kasama nila, naabutan naman nila yung nagluluto ng pamparis nila sa manok nilang nahuli. Makalipas lang ang ilang mga minuto, masaya nilang pinagsalusaluhan ang niluluto nilang manok. Matapos nilang kumain, pormal silang nagpaalam sa lalaking kanilang nakilala sa baryo. Gawa ng bihira lang ang natatangi nitong kabaitan sa kanilang grupo na isang dayo. Gawa ng habang wala sila, ito ang nagbabantay sa kanilang mga gamit, lalo na ang mga sinasakyan nilang kabayo. Piniling magbahagi ni Nuli ng salapi sa lalaki upang ipakita dito ang kanilang pasasalamat. Masaya naman itong tinatanggap ng lalaki na merong ngiti sa kanyang mukha. Bago sila tuluyang umalis, pinili na muna nilang painumin ng tubig ang mga kabayo nilang dala-dala. At sa pag-alis nila sa lugar na yon, ay ang pagtahak nila sa daan pabalik kung saan nila nasilayan ang mga engkanto. Gawa ng ayon sa ermitanyo, bago mo marating ang lugar ng Uringaw, ay kailangan mong dumaan sa balaang napakalalim na sapa. Dahil kung libutin nila ang daan sa kabundukan, maaaring abutin sila ng 3 araw bago yun marating. Kaya, mas pinili na lang nilang dumaan sa ilalim ng ilog na may kilo-kilometrong pampang sa itaas. Magamat napakadelikadong dumaan sa pangpang na yon, wala silang magagawa kundi doon dumaan. Pagdating nila sa malaking ilog, maraming sumasagi noon sa isipan ni Nuli sa kung anong kahantungan ng kanilang pagtahak sa lugar na yon. Gawa ng ang lugar na kanilang tinatahak ay kilalang maraming mga masasamang elementong nakatira. Habang naglalakbay sila sa daang papuntang ilog, hindi niya alam na kanina pa pala siyang pinakiramdaman ng ermitanyo. Iho, ayos ka lang ba? Mukhang tahimik ka yata. O nga pala, bago tayo tuluyang makarating sa Uringaw, may 2 pa tayong mga kasaping sasama sa atin. Nakatira sila sa unang baryo paglagpas natin sa ilog na ito. Wika ng ermitanyo paglapit ng kabayo nitong sinasakyan sa kanya. Ibig mong sabihin, Manong,
Madadagdagan na naman ang bilang natin. Sagot naman ni Noli rito. Ganon na nga iho. Sa totoo niyan, marami talaga kami. Pero yung iba, hindi sumama sa atin dahil mas pinili nilang samahan nila ang kanilang mga pamilya. Sagot naman ito at pinatuloy na nila ang kanilang paglalakbay. Kahit malayo-layo man ang lalakbay nila Noli, naging panatag naman ang kanyang isipan. Lumipas ang kalahating araw sa paglalakbay. Nadapo na nga sila Noli sa baryong nasa gitna ng dalawang pagitan ng dalawang bundok at yung sa pangpang ng kanilang binabaybay na paakyat. Pagdating nila sa baryong una nilang narating, nagtaka noon itong si Noli. Gawa ng sinasalubong sila ng ibang mga tao doon na para bang kakilala ng mga ito ang ilan sa kanilang mga kasama. Ngunit agad rin sinabi ng kanilang pangkat na isa din yun sa mga kasama ng ermitanyo nung huli nilang paglalakbay. Habang papalapit ang mga taong yun sa grupo nila Noli, biglang napatitig ang mga ito kila Noli at nagwika sa ermitanyo ng, "Ermitanyong Domeng, pwede ba naming malaman kung bakit may mga kasama kayong may aral sa kaliwa? At saka, itong isa mong kasama, nararamdaman ko sa kanya na may aral itong kahawig sa isa naming kinilalang pinuno noon." Wika nitong nakatingin kay Noli. Nang marinig ito ni Noli, pinili niyang maghintay sa sabihin ng kanyang maestro. Maya-maya pa, sumagot naman ito sa lalaki ng, "Oh, si Noli nga pala. Siya ang apo ni Castancio na dating namumuno sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Kahit papano, may mga aral din siyang namamana galing sa lolo niya. Mabait yan. Kagaya sa inyo noong una, ninais din niyang mapabilang sa ating samahan." Matapos itong marinig ng mga ito doon sa ermitanyo, nagsisilapitan naman ito kay Noli habang tinititigan siya sa kanyang pagmuka at sa dalawa niyang mga mata. Totoo ngang apo siya ni Castancio. Sa galaw pa lang at pagkilos ng batang ito, makikita mo na ang kabagsikan. Wika nito nang siyang ikinaluwag ng panghinga ni Noli dahil sa kaba niyang nararamdaman. Nang mga oras na yon, nadadagdagan na naman ang mga kaanib nila Noli at Danilo sa samang nais nilang pasukin. Sa pagdating nila sa lugar na kamiyembro nila Manong Duming, naging abala ang mga ito sa lahat ng mga gawain. Ang iba sa mga ito ay nagluluto ng kanilang makakain, samantalang ang iba naman inasikaso ang kanilang matutulugang bahay. Pinili na muna nilang magpahinga ng gabing yon upang maging kondisyon ulit ang kanilang mga katawan, at alam ng ermitanyo ang panganib sa napakalaking ilog na yon sa tuwing gabi ka rito dadaan. Dahil sa puro silang may mga espiritual na tangan sa katawan, hindi malabong magkakaroon sila ng mga kalaban sa ilog na kanilang dadaanan. Gawa ng ang lugar na yon, may mga aswang doong may dugo ng mga engkanto. Ang labis pang iniwasan noon ng ermitanyo ay ang kabilugan ng buwan ng mismong gabing yon. Dahil ayon kay Manong Duming,
na kapag kabilugan ng buwan masyadong napakadelikado ng ilog na yon. Lalo na't alam ng ermitanyo na maraming diwatang itim na nakatira sa napakayungib na daanang yon. Matapos itong malaman nila Danilo at Noli, doon nila naunawaan ang mga bagay-bagay. Noon ding gabing yon, masubukan ang sistema nila Noli at Danilo na makipagtagisan sa mga kasama nilang sa papamagitan ng pag-inom ng tuba. Matik, mag-iinuman na naman sila. Sa pagkatanda ni Noli noon, umabot sa 17 ang bilang ng kanilang grupo. Lahat ng mga kaanib na yon ay sasama sa pagpunta nila sa lugar ng Uringaw. Sa paglipas ng kanilang pag-iinuman, nanatiling nakikinig lang ang pangkat ni Noli sa mga batikang antingero na kanilang nakakasama. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Matik, kinabukasan nito, may magaganap na naman na labanan. Iwan ko lang kung anong laban to. Sabong ba o patayan? Yun lang. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, baka naman i-like nyo ang ating video. Yun lang. Maraming salamat.